sa Australia. Weekend ulit ngayon. Papunta tayo ngayon sa Macquarie Shopping Center. Mag-grocery tayo. Tapos mamaya ay magta-transmit tayo ng mga bote na naipon natin. So, since yun yung gagawin natin, ang naisip naming i-share sa inyo sa video na ito ay kung ano yung mga ginagawa namin or yung alam namin na pwede naming i-share para makatipid tayo. Since ang mahal na ng bilihin ngayon, nagmahal na talaga yung mga gastusin ngayon. So, share namin sa inyo yung mga tipid hacks, tipid tips, mga pwede natin gawin para makasave or maka-earn ng kaunting amount na ginagawa namin dito sa Australia. Mamaya isa-isahin natin habang nag-iikot tayo dito sa Macquarie Shopping Center. Hanap muna tayo ng parking, tapos simulan na natin yung mga tipid tips na ginagawa namin dito sa Australia. And so, since naghahanap pa tayo ng parking, yung unang tipid tips na pwede nyo i-apply na related dito sa parking, merong mga mall dito sa Sydney, dito sa NSW. Pero sa ibang state, hindi ko lang sure kung meron din. Pero dito sa NSW, sa Sydney, ang mga parking dito sa mall ay libre ang 3 hours. So kung kunwari, konti lang naman ang gagawin nyo or yung mga activities nyo or yung pamamalengke nyo ay within 3 hours, pwede nyo i-monitor para at least hindi na kayo kailangan magbayad ng parking fee. After 3 hours, ang parking fee dito siguro mga less than $10. So pwede nyo rin gawin yun kung sakali na gusto nyo makatipid at hindi gumasto sa mga parking fee. Dito tayo sa Coles, mag-grocery na rin tayo. Yung mga dahon ng salad dito, 2 for $4.52, mura lang. Pang salad dito. Mga nuts, $11. Ito 9. Saging bili tayo. Yung wrap dito, $5.50. Bilang piraso to. Merong may roasted garlic, merong original. Bili tayo isa. Tapos pwede rin kayong tumingin ng mga special items dito sa grocery para makatipid kayo. It's either mga 30% off, meron din namang mga half price. So every Wednesday o Thursday, nagpapalit sila ng mga items na i-sale nila para maging half price for the week. Yung mga toothpaste dito, $4.55 yung may mga percent off. Yung laging mababa, $3.45. Kasi no, ang daming mga half price, $5, ganyan. Shopping Center. 11:48 na ng tanghali. Saglit lang kami, siguro mga 1 oras lang kami. Another na tipid tips ay una, yung half price, i-check nyo palagi merong up na half price. I-check nyo yung half price ng Coles at saka ng Woolworths. Kasi every Wednesday nagpapalit sila ng mga items na naka half price. So ang ginagawa namin, kunwari yung bigas half price, bibili na kami ng ilang bag na tagli 5 kilo para abot siya sa next na half price ulit. Malaking tipid yun kasi yung isang bag ng 5 kilong bigas, $24. $12 yung half price nun, diba? So malaking bagay. Tapos yung another naman na tipid tips, observe lang namin. Kapag hapon, doon sa mga tindahan ng tinapay sa bakery, naga half price siya, diba?
nung nakaraan, malapit na magsara. kunwari mag-uuwian na kayo galing work, meron na silang mga nakapost doon na half price na yung mga bread kasi nga inuubos talaga nila yun sa araw-araw. Same din sa food court, yung mga pagkain sa food court, yung lalo na yung alam niyo yung sa Singapore na parang isang kanin, dalawang ulam, yung ganun. Sa mga turo-turo, meron sila rin pagkahapon na may karatula din sila doon na yung isang tupper, isang pack na to ay hindi ko lang maalala kung magkano, $5 yata. Yung original price niya ay $7.50. So may mga ganong mga nakasale kapag hapon na. Hindi naman siya nakasale dahil mapapanis na. Nakasale lang siya kasi talagang inuubos nila yung stock nila for the day. Another item na sobrang malaking katipiran ay yung data sa cellphone. Hindi kami naka-plan or naka-line, 'di ba? Yung plan, yung monthly na subscription mo sa mga network provider. Sa amin Telstra, pero naka-prepaid lang kami. So ang tinatop up namin ay yung yearly na package nila na $200 plus yata. Tapos ang data na kasama niya ay mga 160 GB, no? Para mga ganun, 160 GB, which is sobrang tipid na siya kumpara sa monthly na itatop up nyo. So yun yung kinukuha namin kasi bukod sa para hindi na namin siya iniisip on a monthly basis, malaking kamurahan siya kumpara sa mga monthly na top up. Tapos yung 160 GB ay sapat sa buong taon. Ayan, punta tayo dito sa Return and Earn. Maghuhulog tayo ng bote. Tapos meron din ditong gasolinahan. Sa ngayon, ang gasolina ang mahal dito. Ayan o, makikita nyo dyan, 220, 245.9, 253.9 yung 98. Ibig sabihin yan, ng 250 yan is cents yan. So ibig sabihin yan $2.28. $2.28 ang isang litro. Ang isang litrong gasolina. So ngayon medyo mahal yung gasolina. Usually mga 190 plus lang yan o 187. So pupunta muna tayo dun sa Return and Earn na yun. Ang daming ng tao today. Maghuhulog tayo ng bote. Yung hulog naming bote, yung konti lang. Hindi kami talaga nakakaipon na sa ngayon ng madaming bote. Kasi nagle-less kami ng gamit ng deboting drinks. Pero kahit na less lang yung iniinom namin, iniipon pa rin namin bawat bote. Dito sa New South Wales, meron ditong tawag ay Return and Earn. Hindi ko lang sure sa ibang state, pero ito, kada bote meron kang ma-earn na 10 cents. So yun yung programa nila para mabawasan yung kalat dito. At the same time, nakakaipon ka. Tapos tumutulong ka na makapag-kolekta at makabawas sa kalat nga. So puntahan natin yung machine. Tulungan na kita. Pwede ba akong umalternate? Kanti naman to, di ba? Ay, ayaw. Dadaan. Yan, sige. Dapat isa-isa lang pagkatawid niya. Ayan, paubos na yung aming iuhulog. Ngayon, $4.20 na kami. 4.50 na. $5 na to. Ha? 5.20. Tapos pag ganyan, lalagay mo lang ay ano nga ba? Transfer ba? Ay, hindi, teka lang. Ano yung mga nagbibilang siya? Sige, transfer. Tapos, funds will transfer to your active payment method. Okay na. Tapos na. No. Tapos na yan? Oo. Ilan yan? Isa. Ayun. Ayan, nakatapos na kami mag-transmit. Meron kaming kasabay na mga pamilya. May nauna kami, siguro mga 3 yung nauna sa amin. So, ganun lang. Nangongolekta talaga sila ng bote, tapos ihuhulog nila dyan. Ang nahulog namin ay $5.30. Ano bang mabibili dun? $5.30. Panggas din yun. Panggas. O kaya, isang tinapay na ganun.
Isang balot na tasty, $4.95. Bigas ay katumbas ng 3 kilong bigas. Pwede na, di ba? Pag ganun, may options. Pwedeng kumuha ka ng voucher na ibibili mo sa Woolworths, or idirekta mong ihulog sa bank account mo, nakalink doon sa app, or pwede mo ring i-donate sa, hindi ko alam kung anong charity yung i-donate. So may mga ganung option. So kung madami kayong mag-consume ng yung mga naka-tetra pack, mga debote, o kaya yung ganyan nga mga plastic, ipunin nyo lang kasi makakaipon kayo ng 10 cents per bote. Huli nating stop ay magpapagasolina tayo. So kung magpapagasolina naman kayo, pwede kayong mag-install ng app na ang tawag ay Petrol Spy. Petrol Spy. Install nyo lang yung Petrol Spy, tapos makikita nyo kung saang gasolinahan mas mura. So sa aming case, di ba, may gasolinahan din doon sa Return and Earn, pero mas mahal siya. So naghanap kami na gasolinahan na mas mura-mura, which is pupuntahan namin yun. 4 minutes lang naman. 2 kilometers away lang dito, which is on the way na rin naman pa uwi sa amin. So doon kami magpapagas. So makikita nyo doon yung mga difference ng presyuhan ng gas. Malaking katipiran din kung sakali na kunwari madami kayong ipapagasolina, magpapa-full tank kayo. Malaking bagay din yun. Actually, kahit naman $1 lang or $2 yung difference, tipid pa rin yun eh, di ba? Nakatipid ka pa rin in a way. Speaking of nakatipid, kanina sa Kohl's kami nag-grocery. Pagpunta namin sa Aldi, nakita ko na may difference talaga na mga $1 yung cheese na binili namin. $9 sa Kohl's, sa Aldi 7.49. So parang mas mura rin pa rin talaga bumili sa Aldi. Konti lang yung mga choices, pero ganun pa man, kung usapang mas nakakatipid yata sa Aldi. Dito tayo magpapagas. 219.9 yung 98 dito. Doon sa kanina sa Woolworths, 253. Tama ba? So 30 cents. So 30 cents din yun. So dito tayo magpapagas. Diba? Naka $24 na. Ayan, pag dito ka nagpapagas, ikaw mismo yung sarili mong maggagas dito. Walang gas boy dito. Walang gas boy. Diba? Ikaw rin magbabalik, tapos doon ka magbabayad. Oo, dun ka magbabayad sa maliit na shop. Ayan, tapos na tayo magpagas. Yung pinagas namin ay halagang $50 lang. Ang naigas niya ay 22.74 liters. Kung doon kami nagpagas sa may Woolworth, magagas namin sa halagang $50 ay mga 19 liters. So nakarami-rami kami ng 3 liters, which is equivalent siya sa $7.50. Yung mga ganong maliliit na amount ay malaki rin yung nadadagdag niya sa ikatitipid natin, diba? So yun lang, pauwi na kami. Sana i-share kami sa inyo kahit paano na mga tipid tips at paano makakaipon or makakasave ng kahit maunting amount sa mga pang-araw-araw natin na ginagawa. So minsan hindi natin napapansin yung mga gantong maliit, paunti-unti pagka tinotal mo, malaking bagay na din siya, diba? So, yun lang. Salamat sa inyong pagsama ngayong weekend. Sana ay na-enjoy nyo yung weekend nyo. Maraming salamat sa mga nagsusubscribe at nanonood at nagla-like sa amin. Salamat sa pagsuporta nyo sa aming YouTube channel. At mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye.